May adlaw katawhan sa Dios sa Archdiocese sa Osamis sa ngalan sa atong talahoron nga Arsobispo Archbishop Martin Sarmiento Humuad Didi uban sa mga kahugpungan sa mga kaparian sa tibok lokal nga simbahan sa Osamis kini ang inyong amigong higala Father Mark Julius Casaba sa Monte. Maghahatod og pamalandong ninyo karong adlaw karon na Huwebes sulod sa unang Domingo sa Pasko sa Pagabanhaw. Abril 9, 2026. Ang ebanghelyo natong pagabasahon o pamalandungan karon atong pagkakutluon sa ebanghelyo sumala ni San Lucas. Unya gisaysay sa duha ka tawo ang hitabo didto sa dalan ug nakailasla sa Ginoo sa iyang pagpikas-pikas sa pan. Samtang nagsugilon pa sila niini, sa kalit ni barog ang Ginoo sa taliwala nila og niingon, ang kalinaw maguban kaninyo. Nakurat sila og nalisang nga nagunahuna nga nakakita sila og espiritu. Apan miingon siya kanila, nganong nabalaka man kamo, nganong nagduha-duha kamo. Tanawan ninyo ang akong mga kamot ug mga tiil, ako gayud kini. Hikapa ako og makita ninyo kay ang espiritu walay unod ug ang mga bukog ingon sa nakita ninyo nga ania kanako. Gisulti niya kini ug iyang gipakita kanila ang iyang mga kamot ug mga tiil apan wala gihapon sila makatuo, hilabihan ang ilahang kalipay ug kahibulong. Busa gipangutana sila ni Jesus, "Duna ba kamoy makaon dinhi?" O gihatagan nila siya og usa ka buok nga sinugbang isda o gidawat kini ni Jesus og gikaon sa ilang atubangan. Unya mingon siya kanila, "Kining mga butanga, mao gayod ang akong gisulti kaninyo samtang ako uban pa kaninyo. Kinahanglan matuman ang tanan nga nahisulat may tungod kanako sa balaod ni Moises ug sa mga sinulat sa mga propeta, ingon man sa mga salmo." Unya gipasabot niya sila nga sa kasulatan ug miingon siya kanila, kini mao ang nahisulat nga ang mga Mesiyas kinahanglan mag-antos unya mabanhaw sa ikatulong adlaw ug nga sa iyang ngalan ang mensahe may tungod sa paghinulsol ug pagpasaylo sa mga sala. Kinahanglan isangyaw ngadto sa tanang mga nasod sugod sa Jerusalem, kamo nga mga saksi niining mga butanga. Mga igsuon ang ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw Kristo. Ako ang pagtimbaya mga igsuon sa ato ang mga kaparian karon nga nagsaulog sa ilahang priestly ordination anniversary, sa ato ang mga higala usab, congratulations diha sa St. Mary's Theologate. Congratulations sa atong mga bagong graduates no sa mihuman sa ilahang completion sa ilahang education o sa ilahang theological studies na sila usab mangandam na pod sa laing dutlo sa ilang kinabuhi, mangandam na pod sila sa ilahang puhon sa ilahang koordinasyon sa pagadiakono o puhon sa ilahang pagapari. Congratulations mga brothers. Hinaot pa unta nga sa inyong pagbalik ninyo sa inyong mga nakadaiyang mga dioceses, inyong dalon ninyo ang mga nindot ninyong mga hiyas o mga nakatunan diya sa seminaryo ug ibilin ninyo ang mga dili maayong mga nakuha ninyo pod sa ang but pasabot nako nga unsa man tong mga dili maayo nga manakita ninyo na tungod na pod sa tawhanong rason ayaw na nato siya ninyo dala kundi ang dalon lang nato katong mga experiences and realization that will help us to become a better minister of our Catholic Church. So once again, congratulations no sa ato ang bag-ong mga alumni sa St. Mary's Theologate. Mga igsoon, ako ang pagtimbaya usab sa ato ang mga igsoon na minaw karon diha sa mga tagsa ka mga opisina nila, sa mga teachers nato nga nagtrabaho pa in taon og karon ingon ta araw ng kagitingan atong gihandom ang ato ang mga national heroes no sa tagsa nato ka mga kinabuhi aduna kitay mga heroes. Kung gano naman kita heroes sa ato ang nasod, aduna po kitay heroes sa ato ang kinabuhi. Hinaot pa unta kung kinsa man kana ato sila pasidunggan o pasalamatan nga maoy naghatag nato og tinuod nga kagawasan dili lang diha sa nasod kundi sa tagsa nato ka mga kinabuhi. Mga igsuon, hinaot pa unta na kaning ato ang paghandom karon sa ato ang mga national heroes araw ng kagitingan, usa ka pahinumdom kanato
nga in our little and humble capacity we could be a hero to other, nga we are willing to sacrifice or we are willing to offer our life in order to give genuine liberty and freedom. Congratulations and padayon kita sa ato ang pagka lalong nga paghigugma diya sa tong nasod. Bisan pa man sa kalisod, bisan pa man sa ka-crisis, o bisan pa man sa mga panghitabo sa ato ang kalibutan karon, grabe ang gitawag nato og moral descendancy, no? Grabe ang mga panghitabo ng mga dili maayo, gubat, korupsyon, sikunsa na lang ang mga matawag nato nga kinsa na lang day ang muluwas nato karon. So, dili na ta mahulat og laing tao pa mga igsoon, kita mismo sa to ang kapasidad unsa man na pud natong piding matabang to help others to free them from their present situation. Labi na itong mga sitwasyon nga mo ay nakapa-oppress nila o nakapa-depress nila sa ilahang kinabuhi. Akong pagtimbay usab sa ato ang mga kanunay gyud nga mga naminaw diha sa Mercury Drug, Katadman o GP Rizal Branch. Daghang salamat kaninyo mga ma'am and sir nga naminaw karon dinha. Salud ka ko ninyo kay bisan pa man og kamo busy kanunay, aduna gyapon ninyo ang pagmaabi-abihon og smiling kay na mga dagway. Salamat kayo. Ug sa tanang mga igsoon natong naminaw karon diya sa mga nagadaian nilang mga lugar, daghang salamat kayo ninyo nga kamo kanunay nagkakatag suporta sa tong pulpito sa kanginan ng DXDD. Nagipanguluhan sa tong mahal na Arsobispo, ang ato apong presidente diha o ang ato ang si Father Darrell Rosales, si Father ang tanan natong mga kauban usab nga buhatag sa pagpamalandong, si Father Emmanuel Pujutan nga kanunay naminaw nato, og sa tanan natong mga igsoon usab ng mga kaparian nga nasa mga tagsa ka mga kumbento nga naminaw karon, daghang salamat og more blessings and good health and take care mga fathers. Mga igsoon, karon gipahinumduman kita sa tong ebanghelyo ni San Lucas nga bisan pa man og si Kristo nagpaila na gyud siya kaugalingon nga siya dagi ang Kristo nga nabanhaw, nagyapon ang pagduwa-duha, nagyapon ang kahadlok ug naaragyapon ang gitawag nila og doubt. Dili ba nato kalikayan nga magduda ta? Labi na kung usa ka butang something new to us, something spectacular and extraordinary nga mga panghitabo sa tuwang kinabuhi. And we cannot blame the apostles and we cannot blame them na naa sila pagbati ng inani. Pero sa dihang kita makasinati og pagduda sa tuwang kinabuhi, dili lang kita magpabilin diya sa pagduda, but we learn to transcend and go beyond this feeling in order to totally discover the whole truth. And what is the truth? That Christ has risen from the dead. Lisod kayo na to nga pagadawaton no nga usa ka patay nga nabuhi. Lisod kayo na to pagadawaton nga ang katong gilatos, gisakit, samdan, gidugsak. Matawag nato nga katong usa ka Dios nga nakasinati gyud og grabe kayo nga kasakitan, mabanhaw ug mabuhi og balik. Makaingon yung tag dili gid na basta-basta nga panghitabo mga igsoon. Ano ako maning gihatag nga example mga igsoon? Diya sa tong kinabuhi. Ano naman siguro yung mga panahon na kita nakasinati og mga persecution and condemnation and even crucifixion from other people. But we cannot deny the fact na naani utlanan ang tanan. Mahuman ra pud ni siya. Ug kaning tanan natong mga pag-antos ug mga sakripisyo na gibuhat karon sa tong kinabuhi, makaingon pud ta that there is resurrection waiting for us. Human kita makasinati og mga dag-ong og mga makusog kayo na mga dalugdog og kusog kayo na mga bagyo sa tuwang kinabuhi na labi na diya sa mga problema, mga nagadaiyang mga challenges sa kinabuhi. Moingon kita nga na pud di katapusan, mahuman ra pud siya og ang mauni ang katong gitawag na to og resurrection nga mahitabo sa to ang kinabuhi. Kano importante man nga naay utlanan ang tanan sama sa sa kasakitan na ganasin natin ni Jesus na iutlanan. Sa diyang siya namatay, na iutlanan, kaya ang iyang kamatayon, for after 3 days, siya nabuhi man og balik. Sa to pa di ay, kaniya to ang mga pag-antos karon na mga nahiaguman sa tong kinabuhi, na po di utlanan. Abot po sa puntak na that we will be glorified and we will be resurrected with Jesus in paradise. Na kining atong mga pag-antos karon
aduna na po na siya padulungan undi ay og dili na po ta magmahay ngano nagbinutan og nagpakabalaan ta karon kay kini man mo'y magdala kanato sa ato ang padulungan ang gingharian sa langit nagipangandoy nato isip mga binunyagan. Mga igsuon, mo kini ang ultimate purpose and meaning of following Jesus, that it becomes more meaningful and it is more become full of kana bitong kanang kahulugan ngano nagbuhat man ta niini kay tungod kay ang Dios natong gisunod, ang Dios nga nagpakasakit gisunod man pud nato. Anda man pud ta magpakasakit, anda man pud ta mo sakripisyo o magantos aron lamang nga kaning iyang nasinati masinati usab nato ug ang kabanhawan nga iyang nasinati masinati usab nato. Mga igsoon, dili ba lalim magpakabuotan karong mga panahon na. Dili ba lalim magpakasantos karong mga panahon na o dabi sa tanan dili lalim nga kana bitang magpakabalaan karong mga panahon na. Kaya man karong mga panahon na gitawag na tog survival jud kana kung kinsa gid tong kana bitang madiskarte sa kinabuhi. Karon sa crisis sa kinabuhi, ang tentasyon ug ang tendency biya is to be cruel, is to be manguwat, to be criminal. Mao na nga bantayanan kini ang crisis sa ato ang nasod karon kani economic crisis kay it gives an crippled effect nga ang mga tao nahimo na noon nga manguwat, mangawat or mahimo na po sila mga manglimbong na lang sa uban tungod sa kalisod sa kinabuhi. Mo na nga dili lalim ni ato nga niaguman karon na you hold on to your goodness, you hold on to become good, you hold on to your state of holy life because you know nga naa ni padulungan ug naa ni utlanan ng tanan ang pagkabanhaw mo ay assurance nato nga dili ta muundang sa tong pagbinuotan. Mao na ang mga igsuon nga ang tendency karon sa kanibito ka krisis sa ekonomiya. Mao ba ang epekto niini? Daghang mga tao nga nang bubuhat na lang og tanang mga pamaagi aron lamang makasurvive sa kinabuhi. Siguro sa mga middle class, sa mga dato, dili pa nila na mabati, no? Pero mga dato mangani, mangurakot mangani, ang mga dato mangani na mangani pang panglimbong sa ilahang pagnegosyo. So how much more ang mga pobre nga karabitaw isang tuka, isang kuan, usaray lang maabot ang adlaw mao ra pud na ilang ipalit og pagkaon. Sa itong padi ay, dili po na to sila ma-blame sa ilahang pagpaningkamot anang adlaw nga sila usab nga nabuhat nila ang dili maayo tungod for the survival sa ilahang adlaw-adlaw nga panginabuhi. Mao na mga igsoon kani bitong the pain and suffering and crucifixion and death of Jesus is somehow nga mao'y assurance kanato nga mo undergo ta aning tanan. Mo sinati ta aning tanan in a way na abit yung resurrection nga nagulat nato. Pero kabalo mo mga igsoon, dali ra kani siya istoryahon kay labi na kung ikaw wala yun totally nakasinati sa maong kalisod sa kinabuhi. Pero maubitaw na nga usa sa akong mga pamalandungan karon, dili ba po na to ma-blame nga daghang mga tao karon nga medyo dili na kayo makahatag og panahon sa pagsimba. Itong lagi so unang po biya nila ang panahon pud para pud sa ilahang pagpanginabuhi. Daghan po mga ginikanan og mga kuan karon mga parents nga dili taon sila makahatag og mga extra para silang mga anak kay gibuhat man nila kung usa to ang basic needs. Mao na nga kitang mga anak, kitang mga nagsalig ra gyud taon og kana bitang allowance o mga sa ihatag sa tong ginikanan, we should learn to be contented. Dili ta angay magpaka bida-bida nga we learn with luxury and lavishness sa kinabuhi. Dili ta ana dapat kabalo ta makontento. Kay grabe ang pag-antos ug sakripisyo na gibuhat sa mga ginikanan karon aron lamang nga mahatag nila ang needs. Grabe ang krisis karon mga igsoon ato nang timaan-anon ta. Dili na ta dapat bitaw magpakadala sa unsay trend sa kalibutan nga unsay sikat, unsay mga kuan, kundi kabalo pud ta mo sabot pud sa unsa poy mga panghitabo nga tinuod sa unsa ka krisis ang kalibutan karon. Hinaut pa unta nga kani ato mga pag-antos dili kita mausab, dili kita nga mo give up sa tuang pagamaayong tao
tungod sa kalisod sa pangitabo sa tong kalibutan. Kundi mao ni mo purify og mo test kung unsa gyud ka tinuod ang atong pagbinutan despite and in spite sa mga panghitabo na krisis natong nayaguman karong mga panahon na. Mga igsuon, dili unta kita magduda na si Jesus nabanhaw na sama sa mga apostoles ni Jesus. Sa dihang gikuha ni Jesus ang pan o iyang gipikas-pikas, naablihan ang ang ilahang consciousness nga si Jesus giday ni. Inawat pa unta nga sa dihang si Jesus naghatag assurance kanato na dili kita niya gutumon, dili kita niya pasagdaan. Just remain faithful and loyal to Him and God will take care of the rest and God will provide. Hinawat pa unta nga dili na to pa nga lisod-lisuron ang mga milagro nga mahitabo nga ihanyag ni Jesus nito sa uban. Kita unta mahimo tag instrumento. Kung ikaw na kay extra diha, ikaw unta ang mahimo buhing instrumento nga makaingon sila nga God will provide through you. Na nahimo kang tulay ba sa grasya ug panalangin sa Ginoo nga pinaagi sa imuha nahimo na nagrasyahan ang uban pinaagi diha nimo. Mga igsuon, daghan na kayo ang mga nagkalisod karon. Nya tonta kung naa kay medyo gaan-gaan o medyo na nakaluwag-luwag ka gamay sa kinabuhi, share ta, mapaambit ta. Dili ta magpalabi og hinakob. Dili ta magpalabi og kanang greedy sa tong kinabuhi. Kay lami man nga secure ta sa tong kinabuhi. Pero lami biapod nga ang kalipay nga naimuhang nasinati tungod kay naa kay imuha, mapaambit mo na sa uban. Mas nindot nga kalipay ang masinati na ikaw mo'y hinundan nga nalipay ang uban. Na mga igsoon. Dapat pa unta na kining tanan nga dili ta magduda, dili ta nga magduha-duha kasi si Jesus nabanhaw kay tinuod man gyud nabanhaw siya gikan sa kamatayon. Pero sa lagi tungod sa kalisod makaingon ta nga naa ba gyud Dios, naa ba gyud siya nga naguban kanato. Mao na nga usakay di po nato ma-blame tungod pod sa ilahang personal ug realidad na kasinatian. Mga igsuon, hinawat pa unta ang ato ang pagpadayon sa pagpamalandong sa Pasko sa pagbanhaw sa tong Ginoo. Kita usab untang mahimong buhing imahe nga tinuod gyud ay nabanhaw ang Ginoo. Kay kita man usab naghatag og paglaom og bag-ong kahayag ug bag-ong inspirasyon sa mga tawo hantod karon naa gyapon sila mga tagsa-tagsa ka mga lubnganan. Mga igsoon, dili lang kukutob, ayaw kamo kalimot na ang pulong sa Dios angay gayud nga pamation og kailangan pamation o kailangan nato nga sama siya sa usa ka tanom nga gitanom dapit sa sapakan sa andahon dili gayud malaya kay panahon sa tingbunga muhatag siya maayong mga bunga. Hinaot pa unta na kining tanan atong gipamati o gipamalandungan maghatag kanato sa ato ang kinabuhi o magdala kanato sa kinabuhing balaan isip mga binunyagan. Igsuon ug manausab uban sa pangama sa tumahal nga birhen na si Santa Maria natong gitawag dinhi sa misamisnon nga birhen sa kuta. Ang Diyos unta mga panalangin kanato sa ngalan samahan sa anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Sa mga walay duty ug trabaho karon, happy holiday and enjoy your day and God bless.